Ramdam na ramdam kong sobrang galit ng bawat magulang ngayon sa amin, ng aking mga kaibigan. At ganun din sa kanilang mga anak. Hindi ko alam kung anong naghihintay sa amin sa pagbukang liwayway. Ngayon ako nakaramdam ng pagsisisi sa lahat ng aking nagawa. Hindi ko inakala na ang masayang pagtatapos sana ay mauuwi sa ganitong sitwasyon. Tumayo ako at sumunod na sa aking mga magulang. Ngunit laking dismay ako nang makitang papalayo na ang kanilang sinasakyan. Habang ako'y nandito at nagsisisi. Ngunit alam kong huli na dahil mukhang mararanasan ko ngayon ang lupit ng paghihiganti ng mga Henderson. Napakalaki ng kasalanan ng aking nagawa. Hindi ko alam kung pati ang mga magulang ko ay kaya pa akong tanggapin at patawarin. Kaya nga ba kaming alisan ng kayamanan ng mga Henderson? Posible kaya na ang mga magulang kong bilyonaryo ay maging isang dukha sa isang pitik lamang ng kanilang daliri? Sigaw ko sabay suntok sa hangin. At napaupo ako sa gilid ng kalsada habang ang mga magulang na naglalabasan ng universidad ay may panghusgang titig at galit na titig sa akin. Pre, tara na, mukhang tayo na lang ang natitira dito. Aya sa akin ang aking mga kaibigan. Tumayo ako at nagsimula na akong maglakad papalayo ng universidad. At hindi ko alam kung saan ako dadalhin ang aking mga paa. Hindi ko na pinansin ang aking mga kaibigan at kahit na anong sinasabi nila hindi ko na rin naiintindihan pa. Mahaba-haba din ang aking nilalakad nang maisipan ko na sumakay ng taxi at nagpahatid ako sa aming mansyon. Inabutan ko ang aking mga magulang na magkayakap na nakaupo sa sopa habang walang patid na umiiyak ang aking ina. Anong gagawin natin? Paano kung tutuhanin ng mga Henderson ang kanilang mga banta sa atin? Saan na tayo pupulutin nito? Umiiyak na ani ng aking ina. Lumapit ako sa kanila at naupo ako sa katapat na sopa. Tumingin sa akin ang aking ama at matalim niya akong tinitigan. Na tila ba may panunumbat. Kasalanan mong lahat ng ito, Francis. Dahil sa iyo'y nanganganib na mawala sa atin ang lahat ng mga tinatamasa mo ngayon. Sa oras na gawin ng mga Henderson ang kanilang mga sinabi, ay itatakwil kita. Galit na ani ng aking ama. Habang ang aking ina naman ay hindi ako magawang tignan. Napayuko ako at humingi ako ng kapatawaran sa aking mga magulang. Ngunit tinalikuran lamang nila ako. Habang nakaupo akong mag-isa dito sa sopa, ay nag-iisip naman ako ng paraan kung ano ang aking gagawin. Kinuha ko ang aking pitaka na nasa bulsa ng aking pantalon at inilabas ko ang aking mga debit cards. Napangiti ako at mabilis kong tinungo ang garahe. Maglalabas ako ng pera. Kailangan ko maglabas ng ilang milyon upang makakasiguro na may nakatabi kaming pera. Kung sakali mang tutuhanin ng mga Henderson ang kanilang mga banta sa amin. Mabilis akong nakarating ng bangko at halos patakbo ko nang pinasok ito at agad na nakipag-usap sa manager. Sorry po, pero naka-freeze ang pera nyo at hindi po kayo pwede maglabas ng kahit na 5. Wika ng manager na ikinagulat ko. Anong ibig mong sabihin na naka-freeze ang pera namin? Hindi maaari yan dahil pinaghirapan namin ang perang yan. Galit na galit kong ani nang biglang isang malakas na boses ang nagsalita sa aking likuran. Wala ka nang magagawa pa, Mr. Chavez. Dahil hawak na namin ang kapangyarihan ninyo. Maghihintay na lamang kayo sa sorpresang nakalaan para sa inyo paggising nyo bukas. Nakangising ani ni David na ikinagulat ko. Anong ginagawa mo dito? Ikaw ba ang dahilan kung kaya't hindi ako makapaglabas ng sarili namin pera? Galit na galit kong sigaw dito. Ngunit isang ngisi lamang ang sinagot nito sa akin. At pagkatapos ay nagsimula na itong maglakad papalabas ng opisina. Kulang pa yan sa ginawa niyo sa pinsan ko. Hintayin na lamang ninyo ang mangyayari sa inyo kinabukasan. Kailangan ko na makaalis dahil marami pa akong pupuntahan. Lahat ng tauhan namin ay kumikilos na. Kaya lahat ng pera niyo ay walang sino man ang maaaring makapaglabas ng kahit na piso. Wika niya tuluyan na itong lumabas ng opisina. Na hindi na isinara ang pintuan. Kaya napatingin na lamang ako dito habang papalayo na ito. Kasunod ng marami niyang tauhan na nakasunod lamang sa kanya. Bigla akong napahagulgol sa harapan ng manager. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Napakabilis kumilos sa mga tauhan ng mga Henderson. At maging si David ay kumikilos na rin upang mapabilis sa mga plano nila sa amin. I'm so sorry, wala na po kaming magagawa pa. Ani ng manager sa akin. Kaya mabilis akong umalis ng bangko at umuwi na lamang ako ng bahay. Pag uwi ko'y gulat na gulat ako nang makita kong mga kalalakihan na nakatayo sa harapan ng aming gate. At may mga sasakyan din na nakaparada sa harapan ng bahay namin. Ganoon din sa bahay nila Maxine at ng mga kaibigan ko.
Nagtama ang mga mata namin ni Maxine at nakita kong mugtong-mugto niyang mga mata. Hindi ho kayo maaari maglabas ng kahit na anong gamit, maging ang mga sasakyan niyo ay hindi maaaring ibenta. Wika ng armadong lalaki na may malaking pangangatawan. Gustuhin ko man lumaban ay alam kong wala naman akong magagawa na. Kasalanan kong lahat ng ito. Kung hindi dahil sa katarantaduhan ko, hindi sana nangyari sa amin ang mga ito ngayon. Mukhang ang mga perang nasa vault ng aking amay hindi namin madadala. Kailangan kong makaisip ng paraan pero paano? Kendra's POV. Nagising ako na sobrang lakas ng pagkakasigaw ng aking ina, kaya mabilis akong lumabas ng aking silid upang alamin kung anong mga nangyayari. Oh my God! Honey! Hey! Sigaw ng aking ina habang umiiyak at tinatawag ang aking ama. Ano yon, Han? Bakit ka sumisigaw? Ano bang nangyayari sa'yo, ha? Nag-aalalang ani naman ang aking ama at sinalubong agad nitong aking ina na nag-hysterical na. May mga tao sa labas at pinapalayas na tayo sa sarili nating pamamahay. Ang daming mga pulis sa labas at mga taong armado. Wika niya habang umiiyak at nakayakap sa aking ama. Para akong nabingi nang marinig kong sinabi ng aking ina. Ang ama ko naman ay gulat na hindi rin makapaniwala sa sinasabi ng aking ina. Anong pinagsasabi mo? Bakit nila tayo palalayasin sa sarili nating pamamahay, ha? Galit na ani naman ng aking ama. Habang ako'y tila ba nauubos na kandila na napaupo sa sahig dahil batid kong alam ko na kung sino ang taong nasa likod nito. Wala na tayong ari-arian. Ang kumpanya natin ay tila ba naglahong parang bula at hindi na tayong nagmamay-ari nito. May hawak ang kanilang abogado ng mga dokumento na magpapatunay na wala na tayong karapatan sa lahat ng ating mga negosyo at ari-arian. Pati mga pera natin sa bangko hindi na natin hawak. Honey, hindi ko yata kakayanin ang pangyayaring ito sa atin. Umiiyak na ani ng aking ina na ikinagulat ko. Paano nilang nagawa na makuha ang lahat-lahat sa amin nang wala kaming nalalaman? Paano naging legal ang lahat ng mga yun? Bakit ginagawa sa amin ito ni Russell? Ano? Hindi maaari ito. Minana ko pa sa aking mga ninunong kumpanyang pinalago ko. Malakas na bulyaw ng aking ama sabay takbo papalabas ng pintuan na agad kong sinundan. Bigla namang napatigil ang aking ama nang makitang may mga pulis nga sa labas, abogado at mga armadong lalaki na sa tingin ko ay ang mga private bodyguards ng ama ni Russell. Napatingin ako sa isang sasakyan at nakita ko ang ama ni Russell na nakatayo at nakangisi sa aking ama. Napalingon-lingon ako at may isang sasakyan na kulay silver na heavy tinted ang salamin na nakaparada at alam kong may tao sa loob nito. Base na din sa ikinikilos ng mga bodyguards na nakapaligid dito. Hindi ko alam kung si Russell ang nasa loob nito o si David or maaaring silang dalawa. Lalapitan ko sana ito ngunit hinarang ako ng mga bodyguards ng mga Henderson at inilayo ako. Mr. Thompson, buti naman at gising ka na. Napasarap ba ang iyong pagkakatulog? Sambit ng ama ni Russell na tila ba nang aasar pa. Mr. Henderson, ano pong ginagawa niyo dito? Wika ng aking ama na tila ba nalunok na niya ang kanyang dila at hindi makapagsalita ng tuwid. Natatakot ako sa maaaring mangyari. Alam kong mahal na mahal ng aking amang kumpanya namin. Ang mga negosyong pinaghirapan niyang palaguin. Maaari na kayong umalis sa aking pag-aari, Mr. at Mrs. Thompson at isama niyo na rin ang nag-iisa niyong anak. Hani niya na ikinagulat naming lahat. Anong ibig mong sabihin? Pag-aari namin ng mansyong ito, Mr. Henderson. Nauutal na ani ng aking ama habang ang aking inay halos panawan na ng ulirat dahil sa mga nangyayari. Walang tigil ang masasaganang luha na dumadaloy sa mata ng aking ina at mahigpit lamang itong nakayakap sa braso ng aking ama. Katulad ng sinabi ko sa inyo kahapon, hanggang pagbukang liwayway lamang niyo matatamasa ang karangyaan at pagkatapos ay mararanasan niyong lupit ng mundo. Kung paano maging isang hampas lupa katulad ng pagkakakilala niyo sa aking anak. Akala niyo ba palalagpasin kong ginawa ng anak niyo sa aking nag-iisang anak? Pinaglaruan nila ang anak ko. Hindi ako makapapayag na hindi niyo maramdaman ang lupit ng aming paghihigante. Ani niya pang muli at pagkatapos ay sumenya sa kanyang mga tauhan at agad naman silang nagsikilos. Itapon ang pamilya niya sa labas ng gate. Wala silang dadalhin na kahit na ano maliban lamang sa kung ano ang kanilang suot-suot. Hindi naman ako ganoong kasamang tao, katulad kung paano niyo winalanghiya ng 4 na taon na nag-iisa kong anak.
Kaya kung ano man ang nasa katawan nyo ngayon, pati na yung mga alahas nyong suot-suot ay pwede nyong dalhin at baka sakaling makatulong yan sa inyong pagbangon. Yun ay kung kaya nyo pang bumangon. May galit sa tinig na wika niya sa amin, kaya napahagulgol na ako at umiling-iling ako sa sinambit ng ama ni Russell. Awang-awa ko sa aking mga magulang. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin para mawala ang kirot at panibugho na nararamdaman nila ngayon. Ang aking inay walang ginawa kung hindi ang umiyak. Ang mga kapitbahay namin ay nag-uusyoso na at panay ang bulungan na ang iba ay naaawa sa amin. At ang iba naman ay tila ba hinuhusgahan kami kahit wala naman silang alam sa tunay na nangyari. Gusto kong ipaliwanag sa kanya ang totoong nangyari na tunay kong minamahal ang kanyang anak sa kabila ng kahirapan niya noon. Ngunit ano pa ang silbi nito kung alam ko namang hindi rin nila ako paniniwalaan. Mahal ko si Russell, mahal na mahal ko ito. At hindi totoo ang mga sinabi ni Francis noon, pero alam kong hindi rin nila ako paniniwalaan pa. Walang kasalanan ng anak ko. Ang lahat na nangyari ay si Francis lamang ang may gawa. Malakas na ani ng aking ama upang ipagtanggol ako. Muling nagtuluan ng aking mga luha, kaya wala na rin akong nagawa kung hindi ipagtanggol ang aking sarili. Wala po akong ginawang mali sa anak niyo. Ang lahat po ay hindi pagkakaunawaan lamang. Biktima din po ako. Maniwala po kayo sa akin, Mr. Henderson. Totoo ko pong minahal ang inyong anak. At hindi ko po intensyon na lokohin at saktan siya. Hindi po ako nagsisinungaling. Umiiyak kong ani sa kanya ngunit tinawanan lamang niya ako. Kaya napayuko na ako ng aking ulot na pahagulgol. Tanging ang anak ko lamang ang biktima dito, Miss Thompson. Pinaglaruan niyong damdamin ng anak ko. Pinagmukhaan niyo siyang gago. Hindi ako makapapayag na may mga taong mang-aapi sa aking anak. Ilabas na ang mga yan at sabihin sa guard ng village na to na hanggat hindi ako ang nagsasabing maaari na silang makapasok dito ay mananatili silang ban sa lugar na ito. Galit niyang ani. Naramdaman namin ang marahas na mga kamay ng mga tauhan niya na humawak sa amin at tinila kami palabas ng sarili naming bakuran. Huwag kayong mag-alala, hindi naman ako ganoon kasamang tao. Hahayaan ko kayong makahanap ng matitirahan nyo. Yun na lamang ang hindi ko aalisin sa inyo. Yun nga lang hindi ko alam kung saan kayo kukuha ng perang ipambabayad nyo. Ibenta nyo yung mga alahas na suot nyo. Seryoso niyang turan sa amin. Presahan kaming inilabas ng aming mansyon. At kahit anong panlalaban ang gawin namin ay wala din kami nagawa dahil hawak-hawak ngayon ng aking amang mga dokumento na nagpapatunay na ang lahat ng aming ari-arian ay pag-aari na ngayon ng mga Henderson. Mga hayop kayo! Hindi nyo pwedeng gawin sa amin ito. Pinaghirapan ng mga ninunukong kumpanyang inagaw nyo sa amin. Inosente kami. Inosente ang aking anak. Wala siyang tinatapakan na tao. Totoo ang kanyang sinabi na mahal niya ang inyong anak. Nagsisinungaling lamang ang hayop na Francis na yon. Si Francis ang masama at hindi ang anak ko. Sigaw ng aking ama ngunit tila ba hindi na nila kami nakikita pa at naririnig. Kaya wala na kaming nagawa kung hindi ang tuluyang umalis dahil pinapanood na kami ng lahat ng kapitbahay namin. Muli ay isang malungkot na sulyap ang ibinigay ko sa silver na sasakyan na nakaparada sa harapan ng aming mansyon. Naniniwala akong nasa loob ng sasakyan yun si Russell at pinapanood lamang niyang mga nangyayari sa amin. Ano nang mangyayari sa atin? Umiiyak na ani naman ang aking ina. May itinabi po akong pera sa isang safe deposit box. Naipon ko po ang perang yon. Ginawa ko po ito kahapon pagka-uwi natin dahil kinutuban po ako na baka nga totohanin ng mga Henderson ang kanilang banta. Naalala ko din pong pinag-usapan nyo ni Daddy na lahat ng kumakalaban sa mga Henderson ay nawawalan ng karapatan sa kanilang mga kayamanan. Kaya pinaghandaan ko po ito. Ngunit hindi naman po ito kalakihan. Nandoon din po ang aking mamahaling phone na pwede din nating ibenta at mga alahas ko na ibinigay po nyo sa akin. Wika ko sabay pakita sa suot kong kwintas na ang pendant ay isang susi. Diyos ko anak, malaking tulong ngayon sa atin yan. Sambit ng aking ina, tuluyan na naming nilisan ng aming dating tinitirhan. Mabilis kaming nakarating sa bangko, kahit na naglakad lamang kami. Ako na lamang ang pumasok sa loob ng bangko at naiwan na lamang sila sa labas upang hindi makatawag pansin. Matapos kong makuha ang lahat ng inilagay ko sa safe deposit box, ay inilagay ko ang lahat ng yun sa isang bag na isiningit ko din dito.
Paglabas ko'y agad akong sinalubong ng aking mga magulang at tumawag na kami ng taxi upang pansamantalang makahanap ng matutuluyan namin. Kung saan ay hindi ko alam, pero ang alam ko lang ay itong simula ng buhay na kailanman ay hindi ko pa naranasan. Habang nasa loob kami ng taxi ay nag-uusap ang aking mga magulang. Panay din ang paglingon ng aking ama sa bawat nadadaanan namin. Dahil baka sakaling may makita kaming paupahang bahay. Yung maliit lamang upang magtagal ang aming naitabing pera. Maliit na apartment lamang muna ang upahan natin at pagkatapos ay magtayo tayo ng isang maliit na sari-sari store upang may pangtustos tayo sa araw-araw na pangangailangan natin. Sambit ng aking ama na tinanguan naman ng aking ina habang nakayakap ito sa aking ama. Manong, may alam po ba kayo dito na mauupahan na maliit na apartment? Pakli ng aking ama sa driver ng taxi. Kaya napalingon ito sa amin. Ay sir, sa lugar po namin ay marami pong for rent na apartment. Kung gusto niyo po ay sasamahan ko po kayo doon. Magalang na ani naman ang matandang driver na nagpakilalang si Manong Goryo. Sige ho, kailangan lang po talaga namin ng matutuluyan. Salamat ho. Hani naman ang aking ina kaya para kaming nakahinga ng maluwag dahil kahit paano ay may matutuluyan kami. Tatay Goryo na lamang pong itawag niyo sa akin. Sa lugar po namin ay mababait ang mga tao kaya wala po kayong alalahanin. At kilalang kilala din po ako doon at may respeto sila sa akin. Nakangiting tura naman ni Tatay Goryo. Maraming salamat po Tatay Goryo. Tatanawin po namin ito na isang malaking utang na loob. Wika ng aking ama habang nakangiti na ito. Nakarating kami sa sinasabing lugar ni Tatay Goryo. Masyadong matao sa lugar na ito, ngunit malinis ang paligid. At mukha ngang mababait ang mga tao dito. Huminto kami sa isang maliit na apartment na first floor lamang at walang itaas. Pero okay na ito kaysa naman sa kalsada kami matulog. Nandito na po tayo at yan pong apartment na yan ay for rent. Sambit niya sa amin at nauna na siyang bumaba ng sasakyan at pinagbuksan kami ng pintuan. Yan naman pong katapat ay bahay namin. May dalawa akong kasama dyan na apo ko, isang dalaga at isang binata. Turan naman niya na tinanguan naman ng aking mga magulang. Sedes, magkano mo ba pinapaupahan ng apartment na to? Tanong ni Tatay Goryo sa isang matandang babae na tinawag niyang Sedes. 2,000, 1 month deposit, 2 months advance, kaya total ay 6,000. Wika naman ng matandang babae habang tinitingnan kami ng aking mga magulang. 6,000 daw po, sabi ni Sedes. Ani ni Tatay Goryo sa amin at agad na pumayag ang aking mga magulang. Sige ho at kukunin namin. Wika naman ng aking ama at sabay nakuha ng bag sa akin at pasimpleng kumuha ng pera na mabilis na iniabot ito sa matandang babae na nagngangalang Sedes. Teka, at kukunin ko lamang ang susi. Tamang-tama pala't kalilinis lamang yan kahapon. May isang kama na yan at sopa. May maliit na kalan pero walang refrigerator. Wika muli ni Aling Sedes at pagkatapos ay iniabot na sa aking ina ang susi ng apartment. Pagkapasok namin sa loob ay tila ba nalaglag ang balikat ng aking ina sa kanyang nakikita. Honey, mas malaki pa ang maid's quarters ng ating mga katulong. Naiiyak niyang bulong sa aking ama at hindi na nito napigilan ng muling mapaluha. Shh, honey, pagtiisan na muna natin ito. Gagawin ko lahat upang mabawi natin ang dapat ay atin. Hani naman ng aking ama habang yakap-yakap ang aking ina at tinihimas-himas nito ang buhok nito. Kasalanan kong lahat ng ito. Dahil sa akin ay naghihirap ngayon ang aking mga magulang. Bigla na lamang tumulong aking mga luha nang hindi ko na mapigilan pa. Sweetheart, tama ng pag-iyak. Gagawin ko ang lahat upang mabawi ang pinaghirapan ng aking mga ninuno. Sambit ng aking ama sa amin. Patawarin niyo po ako, Ma'am, Dad. Dahil sa akin ay nangyayari ngayon ang lahat ng ito. Umiiyak kong turan sa kanila. Tamahan ng sisihan. Magtutulungan tayo ngayon upang mabuhay at matustusan natin ang lahat ng ating mga pangangailangan. Sambit pang muli ng aking ama na tinanguan naman ng aking ina. Nagsimula kaming maglinis ng loob ng bahay. Kumuha ng pera ang aking ina at pagkatapos ay namili kami ng mga ilang bagay na kailangan namin sa bahay. Kumot, unan, mga gamit sa kusina, at ilang plato, baso at kutsara. Bumili na rin kami ng mga mumurahing mga damit at panloob dahil wala kaming dala-dala na kahit na ano.
Ibebenta namin ang mga alas na naitabi ko upang ipangpuhunan ng aking ina sa pagtitinda ng gulay at isda. Magtatayo naman kami ng maliit na sari-sari store na ipinagpaalam na namin sa may-ari ng apartment na pinayagan naman niya. Bibili na rin kami ng maliit na refrigerator dahil kailangan namin yon lalo na para sa pagkain. Sisimulan namin ng mamuhay ngayon ng isang kahig isang tuka at wala nang luho pa sa katawan.